Guido Marcos. Hindi ang wala. Alam mo kung ilan ibabayad? Isang baul na pila. Ngayon, Bakay lang. isang baol na pilak para sa Pempem. Ng Romandes. Walang matitira pa is commission hanggang third degree generation ng Romandes sa kapatid. Hindi rin nangyari. Pucha, dahil daw po sa nagawang kasalanan ni Ferdinand Marcos Sr. until the third degree ng pagiging kamag-anak ng mga Marcos, titigbakin daw. Aba, ang tindi talaga ni Berong Bulag. Lulubod sila si President. Kaya po ako eh. Lulubod ka eksakto mo isa. Kahit po ako tayo. Sa Pedroni, Marcos, Carrillo, at Alcon, gano'n kabangis ang dugo ko, puro mga tao. Puro mga dato. Kaya ang tawag ng mga general sa akin, Apo Francis. Oh. Lahat ng general ko, sila General Ijo, ang tawag sa akin sila General Apo Francis. Si General De Gracia, Apo Francis, ang tawag sa akin, Apo Francis. Oo nga naman, syempre, anak ka ni Apo Lakay eh. Syempre, ang anak si Apo Francis. May lumalabas na anak daw ako sa labas. Nangyayati na lang yan. Pagdapas natin dito, wala nang magtatanong. At tayo ko nang bubuksan niya. Okay. Isang sila, hindi nilala. Kaya kasi pinasarato ko eh. Hindi natin kailangan i-swear dyan. Basta importante. Ang importante na alam namin. Kasi mas, Ngayon, mas malalim ang dugo mo talaga. malalim ang dugo. Kami ng pinagmulong. Isa niya pa kasi Bongbong, nakapix lang dun sa isang lahi. Ikaw, lumakad pa yung lahi mo sa nanay, sa lolo, sa tatay. Naalala ko bigla yung... Si Bongbong, gaya lang yun eh. Kay Apo eh. Apo Apo lang. Kaya naalala ko bigla Isa, yung... pinagmulan niya pa. Dahil ang nanay niya, iba eh. Ang nanay ko, Carino. Carino eh. Hindi, ang nanay ko, anak ng Don Isabel Antonio, Doña Maria Carino. Oo. Dalawa na Yung agad. Mariano Dalawa Marcos, na agad yun. yung Mariano Marcos, scaler ng kahoy ng Lolo Milio, yun ng Lolo Bel. Tayo na ginawang pulubi yung tatay ni Ferdinand Marcos, no? Gago na ginawang pulubi yung tatay ni Ferdinand Marcos Sr. Ang tindi ng kwento talaga ni Kulaang dito. Yun, alam niyo ka, scaler. Hindi kasukat ng masang pine tree. Yung si Matandang Mariano. Taga-sukat ng pine tree ng Lolo ko yun. Pagkasukat ng pine tree, anak ka ng teteng talaga, Kulaang. Gago talaga to. Ginawang pulubi yung Mariano Marcos. Tatay ni Ferdinand Edralin Marcos yun. Kutya. Kaya sabi ko sa inyo kahapon, 'di ba? Sana yung nanay ni Kulaong ibinili man lang ng mga gold. Gold na kwintas, yung mga gaplatito yung pendant. Mga bracelet, kabilaan, maraming bracelet, hikaw malalaki. Para kapag nagkwento siya ng ganito, di ba? Medyo maniniwala tao, oo nga, no? Daming gold. Mayaman nga talaga tong si Francis Leo Marcos. Anak talaga to ni Makoy, ang daming gold, eh. Di ba si Makoy ang nakahukay ng nasa kanya daw yung nahukay na Yamashita Treasure. Siguro pinasuot doon sa nanay niya. Di ba? Kaya alam nyo ngayon, parang nagdududa na talaga ako sa pagkatao ni PBBM eh. Saka tingin ko, kita nyo, sino mas maganda? Nanang Remy ako. Sino mas maganda? Comment nga dyan. Mag-comment kayo dyan ng 1 kung nagagandahan kayo kay Nanang Remy. At 2, kung nagagandahan pa din kayo kay Nanang Remy. Comment kayo ng 1 or 2 kung nagagandahan kayo kay Nanang Remy.
ang layo eh. Kita nyo naman, hindi maganda si ano eh. Hindi maganda si Imelda nung bata, oh. Kita nyo, oh. Parang napapaisip nga ako ngayon eh. Ano nagustuhan ni Ferdinand Marcos Sr. kay Imelda, 'di ba? Diba? Parang ano ah. Ano kaya nagustuhan dito ni ni Ferdinand Marcos Sr. kay Nanang Remy? Ni Ferdinand Marcos Sr. kay Imelda Marcos, napakaganda ni Nanang Remy. 'Di ba? Kitang-kita naman ang kagandahan dito, oh, hindi maikakaila, oh, Marcos na Marcos. Oh. Dito, oh, napakasimple lang. 'Di ba? What more pa kaya nung kabataan niyan ni Nanang Remy? Ang lakas ng appeal, ang lakas ng dating, 'di ba? Oh. Ang swerte naman ni Manong Gilbert, 'di ba? Ni Tatay Gilbert ang swerte. Bakit? Biruin mo, Ferdinand Marcos Sr. dapat ang mapapangasawa niyan ni Nanang Remy. Pero ang napangasawa, nakatuluyan si Nanang Gilbert. Si Manong Gilbert. Ilan ba anak nila? 6. 5. Diba? Biruin mo, isang baul ng pilak ang ibabayad ni Ferdinand Marcos Sr. para lang mapatawad sa nangyaring pagkakadisgrasya ni Ferdinand Marcos Sr. kay Imelda Marcos. Ang tindi. Alam nyo, ito na yung pinakamaganda na vlog ko kay Kulaong. Bakit? Naguluhan ako. Naguluhan po ako. Na ano ako eh. Parang nalilito na tuloy ako ngayon. Kung sino ba talaga ang tunay na Marcos. Parang lito-lito na ako eh. Parang na ano na ako talaga kung sino talaga yung tunay na Marcos. Kasi nga sa mga kwento ni Kulaong, yung nanay daw niya talaga at dapat na mapapangasawa ni Ferdinand Marcos Sr. They have the names, but Kulaong got the gold. Kaya pala ang yaman ni Kulaong. Ang yaman. Diba? Napakayaman ni Kulaong. Kaya pala sabi niya, kahit daw mag-anak pa siya ng 5,000 anak, bigyan niya ng tig-1 billion lahat. Hindi mauubos ang pera niya. Ganon kayaman si Kulaong. Nalasing ka sa kwento, Mac. Patricia Dacanay, Arnel Chomico, palong-palo sa kagandahan si Nanang Remy. Miss Universe, Eto, buti na lang talaga. Hindi kinalaban ni Nanang Remy sa Miss Manila si Imelda Marcos. Bakit? Tak natalo si Imelda Marcos. Buti hindi sumali si Nanang Remy diyan. 'Di ba? Ay, nako talaga. Ibang klase talaga si Kulaong. Alam niyo, parang naiisip ko na tuloy bumalik kay Kulaong. Sama kayo sa akin, balik tayo kay Kulaong. Pagtatanggol kulit si Kulaong. Anak pala talaga ni ni Ferdinand Marcos Sr. sa mundo ng mga engkanto. Ay, nako. Mali talaga yung subject na hekasi nung elementary ako. Yung heograpiya, kasaysayan at sining. Tama ba yung hekasi? Yan yun no? Hindi ko yan naabutan, pero nakikita ko yan sa mga libro ng mga pinsan ko, mas matanda sa akin. Mapapangasawa ni Ferdinand Marcos noon, mukhang di pa pinapasabog si Nanang Remy noon sa madilim na kuweba. Ay, nako. Golden Takore, prinsesa pa naman yan, walang laban si Meldy. Tama. Sibika at kultura. Okay, yun pala yun. Boss Mac, ayan na. Ayan yun, hindi ako pwedeng magkamali. Ayan yung namamana sa palabas na family. Visit ka. Wrong turn,
Napanood ko yan eh. Napanood ko yan. Wrong turn 1, wrong turn 2. Nako, oo nga. Ay, nako. Blink Hernandez, gunggong na lalaki lang ang hindi ma-inlove kay Nanang Remy. Yes. Kaya nga medyo parang umaano eh. Gumagaan yung loob ko eh. Ha? Kay Nanang Remy. Ini-imagine ko nga ano kaya itsura niya nung kabataan niya. Piruin mo, Ferdinand Marcos Sr. Ha? Ferdinand Marcos Sr. yun ha? Nakabembangan ni Nanang Remy. Diba? Pang Baywatch yan. Pang Michelle Piper ah. Michelle, nagising brain cells mo sa kwento ni Kulaog for today's video. Di ba? Ito, comment ni Fritz Willan. Sa taas, comment ni Ate Michelle. Michelle Piper ang datingan ni Nanang Remy. Di ba? Okay, ayaw kong bumotomak. Baka sabihin, bad ako, pero to. Kupad-kupad, naiiyak. Ate Bergie, na ang layo. Mga di kalibre ang mga involved noon kay Marcos Sr. Oo. Ano ba pangalan nun? Si Betty, ano ba yun? Basta meron yun eh. Hollywood actress na involved noon. Nakalimutan ko eh. Siguro yung mga ano, yung mga medyo senior. Alam 'yon. Yung na-involved kay kay Marcos Sr., Hollywood actress 'yon. Pero tingin ko mas maganda pa rin si Nanang Remy doon eh. Ha? Biruin mo. Bembangin ba naman si Nanang Remy? 'Di ba? Andiyan ang buhay na buhay ang anak. Madcat Gaming, paano magbabayad ng pilak si Marcos? Gold ang business nun. Oo nga naman. Mali ka ng kwento, Kulaong eh. Gold ang business nun, di ba? Talyano gold nga eh. Ate Laila Roden, ang lakas lang ng ilusyon ni Kulaong. Tama po. Patricia Dacanay. Siyempre, Miss Manila lang si Imelda. Si Aling Remy, prinsesa ng Cordillera. Oo. Mas mas mataas ang level. Kasi sa Cordillera eh. Mataas yung mataas yung tawag doon, mataas yung lupa. Ay nako, syempre ngayon ko lang naisip yun Mas maganda nga talaga yun na na mas okay talaga kung kay Nanang Remy kasi Nanang Remy, prinsesa ng Cordillera. Ayun. Ay nako. Ay, napapabuntong hininga talaga ako dito sa hindi ko halos makaya yung kwento. Ngayon ko lang na pag-isip-isip. Talagang matindi po pala ang kwento ng buhay ni ni Kulaong Grabe, imaginein mo 'yun. So hindi pala siya tunay na anak sa labas. Yun lang ang ko din napagtanto. Kasi sabi ni Kulaong, nagkaroon daw ng issue noon na anak siya sa labas. Hindi pala. Hindi po siya anak sa labas Ito Pasensya na kayo kung pinagtatanggol ko po si Kulaong ngayon. Siyempre, alam niyo naman medyo maano tong ating topic, medyo critical. So, ngayon ko napagtanto, si Kulaong po ay hindi anak sa labas ni Ferdinand Marcos Sr. Si Kulaong po ay anak sa ilalim ng lupa. Anak sa ilalim ng lupa. Kaya pala ganun ang itsura ni Kulaong. Pang underworld. Diba? Anak sa ilalim ng lupa. Gets ko na. OGR, yan yung kwentong barbero. Bamboo, ilibing ko yan ng buhay. Ilibing ng buhay. Yung pala yun. Diba? Anak sa ilalim ng lupa, si Kulaong. Sa Biringan, pwede rin. No, anak sa Biringan. Inilibing na yan sa lupa Bakit nakabangon pa yan? Golden Takore, anak sa labas yan. Nung tostado at nangitim sa sikat ng araw at kakasip-sip ng krudo, pinapasok na. Comic PH, si Norman, di tunay.
Ano, di tunay na anak sa labas, anak siya sa inidoro. Oy, oo nga, no, pwede rin. Putok sa lupa, Kaljuni. Anak ng imburnal, B-Rob. Anak sa bodega. Mahirap i-digest ng kwento. Mahirap i-digest ang kwento ni Kulaog, Jester Gambit. Patuwa si Ate Patricia, eh. Okay, si Dobby Beams ata yun, Hollywood actress. Yes. Yes, tama po. Big Mama. Mas maganda si ano doon, Nanang Remy. Kung papipiliin ako, Dobby Beams o Nanang Remy, Nanang Remy ako. Walang duda. Irene Legaspi, Kulaong time. Okay, green concept. Boss Mac, pa-play ulit video ni Kulaong. Nandito na ako sa barbershop. Papagupit ako. Kwentong barbero. Sakit ng tiyan ko, kakatawa sa mga comment. Maria Ira, napagkamala na akong baliw ng asawa ko. Nagising, tumatawa ako mag-isa. Naku, sayang, wala si Ate May Alcantara. Napakaganda pa naman ng kwento ni Kulaong. Oh, Pauline Garing, may episode sa History with Lord. Yun, about kay Dobby Beams, yung scandal nila. Oo nga, totoo. Yun nga yun, Dobby Beams. Kenkel, sakit na naman ulo ko, Boss Mac. Di ko na alam totoo sa history. Watching from Hagonoy. Ay, taga Hagonoy. Taga Hagonoy din ako. Ay, taga Malolos ako. Hindi pala Hagonoy. Taga Malolos ako. Pero pagkapunto, ang mga salita dyan, abay, saan ka pupunta? Nakakamiss yung makipagkwentuhan ka sa mga taga Malolos sa taga Hagonoy. Yung punto ano talaga ano ka talaga talagang hindi maikakaila. Kunwari sinabi mo, nagsalita ka, nakikipagkwento ka, taga Bulacan ka, no? Kasi ganun dati, nagtatrabaho ka sa Manila, Bulakenyo ka. Kapag sinabi mo, hindi, ako, Caviteño, hindi sila maniniwala Sa punto mo pa lang alam ng alam ng Tagalog ka alam ng alam ng taga Malolos ka o taga Bulacan ka Yung punto. Neneng Remy for the win. Ate Michelle. Just Walk, Prinsesa ng Biringan City. OGR, maganda songwriter din ni Kulaong Chris, si Kulaong, first place winner yan sa Ginoong Kanal pageant. Ginoong Dagang Kanal. Michelle, sige pa Kuya Mac, itayo mo palalo ang watawat ni Aling Remy. Ay, syempre, biruin mo ba naman? Ferdinand Marcos Sr. yun. Nakabembangan si si Marcos Sr. Aba, hindi ka ba talaga maano diyan? Ang kahiraan ni Kulaong ay sa loob ng puno ng bali. Puno ng balite. Doon sa amin sa Santa Maria, meron po doon malaking puno ng balite. Hanggang ngayon nakatindig sa may munisipyo. Hindi po yun na ilang beses na yung tinry na putulin o pabagsakin. Nagkaroon nga ng bagyo dati Lahat ng puno sa harapan ng munisipyo bumuwal. Yung punong balite hindi bumuwal. Ewan kung bakit ganun katibay yun. Yan ang nakukuha niya sa kakabasa ng pocketbooks na puro kwentong imahinasyon. Tama. Kulaong, wag ka muna mamatay. Panggigigilan ka pa namin. Taktika. Layumi Owishi. Blick Hernandez. Ayun Dobby Beam. Big Mama, Boss Mac, ano nangyari sa'yo? Sinasapian ka din ba at nagagandahan ka kay Nanay? Ay, naku. Aprilicious. Kaya siguro ganito siya magkwento kasi di ba kamag-anak niya yung hari ng balagtasan sa Bulacan. Yung tatay ni Aling Remy. Grabe kwento ng buhay ni Aling Remy. Oo nga Alam mo yung isang simpleng magsasaka lang, ginawang prinsesa. Okay, Golden Takore, wala namang monarkiya sa Baguio, kaya malabong maging prinsesa nanang niya. Ang alam ko, naging labandera ni Fortuna, kaya prinsesa ng banyera, pwede pa. Madcock Gaming, maganda siguro gawing Ani o Anmi, ang kwento ng buhay ni Kulaong. Anime. Daddy Dance, trilyonaryo ng ilong ay parang trilyonaryo ng ilong ay parang luyang pinadapa ng kutsilyo sa sangkatan. Visit na comment yan. Oo nga, tama. Sakto.
Sakto nga. Oo, Daddy Dance lang yaka. Sasakit na tiyang ko nito. Jester Gambit, may talent si Kulaong gumawa ng kwento pang indie film. Okay, Kuya Henry, ano ang pinakamalalim na Tagalog? Di balon? Iling Marquez, tawan-tawa ako dito sa work, buset. Santiago de la Cruz, kaya pala kamoteng-kamote siya. Prinsesa Palaboy, ako lang prinsesa dito, tama. Iloy Macruz, inihihit ako ng tawa. Ay, nako, parang nga humihilab na yung tiyan ko eh. Ay, nako talaga. Comic page, sige, sasabihin ko ng totoo. Si Norman dating kulang yan, naghanginan, naulanan, naarawan, nagkatawang, nagkatawang etyas. Mojo Fly, sana pinahid na lang yun sa tiles. Wala po yatang tiles. Madcat Gaming, palagay ko araw yan ginawa si Kulao, hindi pwedeng gabi. Hindi sila magkakakitaan ni Aling Remy. Ate Mayet, sa amin Mac sa San Miguel, Bulacan, mas malalim ang Tagalog. Okay po. Masyado po tayong natutuwa, mag-like naman po tayo. Tama nga. Tagalog accent, masayang pakinggan. Yes, Ate Virgie. Bamboo, abangan nyo post ni MG. Okay, Jester, putok sa ilong. Mingming, inutot siya ng tambutso kaya maitim si Kulaog. Mama Kay, pupuntahan ko, teacher ko sa history, sabihin ko mag-review kami. Mali ata yun naturo sa akin. Oo. Maiiba ang perception natin sa history. Bakit? Kasi yung namulatan natin na asawa ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., hindi pala. Di ba? Parang binrainwash nila tayo. Pero ang tunay palang asawa, the legal wife, ay ang pinakamagandang prinsesa ng Cordillera na si Nanang Remy. Diba? Mas bagay kasi sila. Mas bagay sila, no? Reminatics. Magtatayo ako ng fans club, may Reminatics. Di ba merong Meldinatics ba? Loyalista, Meldinatics, Imeldipic, kaya First Lady. Tayo naman, Reminatics. Ay, naku po. Ay, naku talaga. Daddy Den, shoutout sa'yo. Biglang nabuhay si Kulaong sa towel or sa tissue. Anak ni Aling Remy sa labas yan, putok sa buho. Galit na galit si Ate Laila Roden. May utang daw si Manny sa kanya. Sabi nga, abangan natin yung kay yan. Kay MG. Yung pa ni Nanang Remy, kamukha ni Kulaong, nakasargo. Aprilicious, gustong-gusto na si Aling Remy sa kwento ng anak niya. Kesyo si Pacifico ang nakabuntis. Ngayon naman si Ferdinand Marcos. Pretty girl problems. Oo. Tama. Alam niyo kung mga Gen Z yan, baka nagsabunutan yan. Buti na lang talaga, hindi sila Gen Z. Kasi kung Gen Z yan, makita natin sa Glorieta o kaya sa MOA, sa Mega Mall, nagkasalubong. 'Di ba? Nagkasalubong, isang reyna na isang prinsesa ng Cordillera. Tapos isang first lady, magkakasalubong. Ako dapat ang first lady, sasabihin ni Nanang Remy. Tinago mo sa akin si Ferdinand. Diba? Ang gandang sigurong niyan. Ano tawag niya? Viral yan kapag na-videohan mo yan. John Castillo, shoutout mo. Sobrang tawa namin sa'yo ng asawa ko na si Jess De Vera from Pampanga. Dan like. Mag-likes naman kayo guys. Salamat po. Brian James, si Kulaong lang ang nakapagbago at nagsabi ng tunay na kasaysayan at history ng Pinas. I-ano natin to sa mga historiador. Bakit hindi nila to alam? Diba? Yung teacher ko, si Miss Bonifacio, friend ko sa FB yun ipipm ko, ma'am, mali pala yung tinuro mo sa amin. Gumraduate ako ng high school. Ang alam ko, ang asawa ni Ferdinand Marcos Sr., si Imelda. Yun pala, ang talagang tunay na mapapangasawa ni Ferdinand Marcos ay si Nanang Remy. Diba? Ilan tayo dito? 380 kayo nanonood. Chat nyo yung mga teacher nyo sa history, elementary, saka high school.
Niloko tayo. Diba? Niloko tayo. Bakit hindi nila sinabi sa atin ng totoo na ang tunay na Marcos at ang tunay na asawa ni Ferdinand Marcos Sr. o ang makakatuluyan talaga ni Ferdinand Marcos Sr. ay si Nanang Reme? Bakit ganon? Ano to? Luto. Ano to? Ano tawag dito? Iniscripted to. Pinix ang history ng Pilipinas, no? Ipaglalabang ko to. Si Nanang Remy ang ating dapat kilalanin na first lady pala noon. Inagaw lang pala ni Imelda, si Ferdinand Marcos Sr. Pwede nga silang ireklamo. Dapat si Doña Remy ang asawa. Imagine, di nila pa sa Belgium para lang malahian. Kala ko seryoso ka na. May tubol pala doon sa dulo. Iba kasi lasa ng exotic. Buwise. Pucha, baka maaga tayong mag-end live nito. Humihilab yung tiyan ko. Ang sakit na ng tiyan ko. Dami ko pa naman nakain kanina. Kaldereta ulam namin. Anak ng teteng. Ay, nako. Nabuhay tayo. Yun. Nabuhay tayo sa kasinungalingan ng Philippine history. Buti na lang pala talaga lumabas si Culaong. Kasi, alam nyo, kung hindi po lumabas si Culaong, hindi natin ito malalaman. Paano na lang yung mga kabataan na nag-aaral ngayon nang alam nila ang asawa ni Ferdinand Marcos Sr. ay si Imelda Marcos. Yun pala, ang dapat na makakatuluyan nito ay si Nanang Remy. Si Doña Remedios Carino Antonio. Diba? Mas bagay kasi sila eh. Mas bagay sila, diba? Kita niyo yung family picture sa kabila. Hindi bagay eh. Malayo. Ang tindi talaga. Kaya online class na lang dapat. Oo, okay pa yung online class kasi kapag may tinuro sa'yo mali teacher mo, mai-search mo, di ba? Mai-chat GPT mo, Meta AI, Gemini, di ba? Hindi pa pala uso magkaso ng bawsi noon. Ay, buti na lang. Buti na lang talaga, wala pang bawsi noon. Kasi kung may bawsi noon, sigurado nakakulong si Ferdinand Marcos. Ay, putya. Tama. Buti na lang wala pang bawsi noon. Alam niyo kung bakit? Hindi magkakaroon ng martial law. Sayang. No. Kasi, kung itong si Berong Bulag ay nagmatigas na itong si Imelda Marcos at si Ferdinand Marcos ay mapaghiwalay, ang mapapangasawa ni Ferdinand Marcos Sr. si Nanang Reme. Si Nanang Reme ang First Lady. Ngayon, kung si Nanang Reme ang First Lady, hindi tayo magkakaroon ng martial law. Alam niyo kung bakit? Mahihiyan lumabas ng bahay si Ferdinand Marcos Sr. Hindi na pupunta ng mga Amerika, mag-i-speech, hindi na, mahihiyan lumabas ng bahay yan. Diba? Sayang. Nasave sana tayo sa martial law. Ay, nako. Pinaka-highlight sa kwento si Berong Bulag. Tama. Ngayon naisip ko lang kung nawala talaga sa picture si Imelda Marcos, Nanang Remy talaga ang naging First Lady. Katulad sa kasunduan talaga ni Berong Bulag, ni Lolo Belo, ni Lolo Jose, di ba? Kunwari, yun talagang naging tunay na mag-asawa, si Ferdinand Marcos Sr., hindi na yan makikipagsosyalan, hindi na yan lalabas ng bahay. Kada ayain niya ni Nanang Remy na, Perdi, kasi Perdi tawag yan eh. Perdi, labas naman tayo, mamasyal naman tayo sa, sa Manila Bay. Ay, hindi, dito lang tayo sa bahay, Di tayo alis, dito lang tayo. Kaya naman, Perdi, ubus na ang gatas ni Norman.
Ferdy, ubos na yung gatas ni Norman. Samahan mo naman kami sa mag-shopping, mag-grocery na rin tayo. Ay, hindi. Dito lang tayo sa bahay. Walang lalabas. Butterfly effect, maiiba ang history, di ba? Imagine niyo yun. Di dapat pala meron, di ba kasi nabuo yung word na email deepik dahil kay Imelda Marcos sa sobrang extravagant. Sobrang dami ng sapato, sobrang dami ng mga ano ba tawag doon, yung kaminyosa ba yun? Yung damit na maganda. Filipiniana, di ba? Sobra extravagant, mga alahas, mga painting na mamahalin. Email deepik, dapat pala yan. Remy deepik, di ba? Sayang Ay nako, talaga, naloko talaga tayo sa history. Remy deepik. Tapos 'di ba kunwari si Ferdinand Marcos Sr. May trabaho siyempre, presidente siya ng Pilipinas eh. Sabihin ng kanyang mga kaalyado, Ferdinand Marcos, Ferdi, naman tayo, labas naman tayo minsan, gala naman tayo minsan. Hindi. Okay lang ako. Sige, kayo na lang. Bigyan ko na lang kayo pang-inom. Ako na bahala sa sige, kayo na lang, di na ako sasama. Ganon. Tapos, alam nyo, masesave talaga tayo sa martial law, sa mga Marcos regime na yan. Alam nyo kung bakit? Si Ferdinand Marcos Sr. hindi natatakbo ulit. Magbabago talaga ang history dahil kay Nanang Remy. Sayang, hindi talaga sila nagkatuluyan. Dapat nating sisihin dito si Berong Bulag eh. Diba? Kasi kita nyo nagkaroon ng eleksyon. Diba? Nagkaroon ng eleksyon. Kung yan, si Nanang Remy at si Ferdinand Marcos Sr. ang nagkatuluyan, hindi na po kakandidato si Ferdinand Marcos. Bakit? Kasi ganito yun, mga kaalyado pupunta sa bahay. Kunwari, nagsasama na si Nanang Remy, si Remy Dipik, si Doña Remy, saka si Ferdinand Marcos. Pupunta mga kaalyado. Ng kilusang bagong lipunan ba, tawag doon? KBL. Pupunta na kay Ferdinand Marcos. Di ngayon, magsasabi na yan, Ferdi, ikaw ang pag-asa ng ating alyansa. Ikaw ang pag-asa ng ating partido. Ikaw ang napipisil namin nakakandidato sa pagka-presidente ng Pilipinas. Tapos sasabihin ni Ferdi, no, hindi. Okay na ako, busog ako. Dito lang ako sa bahay, hindi ako lalabas. Dito lang ako. Yan ang sasabihin nun. Okay na ako. Okay na yun. Ako, House Speaker o okay na ako dun. Hindi na. Tama na yun. Tama na yung narating ko sa politika na yun. Tahimik na buhay ko. Asawa ko na si Doña Remy. Diba? Yan ang nun. Maiiba pala talaga. No, ang istorya ng ating history. Kasi si Ferdinand Marcos Sr. hindi na talaga hindi na talaga lalabas ng bahay sa sobrang kahihiyan. Biruin mo, sa halip na tao yung mapangasawa niya, engkanto. Tapos ang anak maligno. Sino pa lalabas ng bahay nun? Di ba? Kahit ako yun, di na ako lalabas ng bahay. Hindi, okay lang ako dito sa bahay. Dito lang kami. Pare, 10 taon ka na hindi lumalabas ng bahay Hindi, okay lang ako. Okay lang kami. Dito lang kami sa loob ng bahay namin. Sasabihin pa, oy Norman, huwag ka makikipaglaro sa tao Ay, nako talaga. Greatest love si Nanang Remy. Lalabas si Ferdi pag wala ng gatas si Norman. Bibili lang ng ng gatas. Pero iba naman kwento ni Reming Gold. Si Pacifico daw ang nakabuntis sa kanya. Baka dalawa silang na-inlove kay Reming. Reming Gala. Reming Gala pala yun. Kasinduan ni Berong Bulag at Ferdinand Marcos Sr. Kagandang pelikula. Yan ang magandang Abangan natin
next Metro Manila Film Festival. Baka may makaisip niyan. Baka isuggest ni General Torre na gawing pelikula yung The Berong Bulag life story. Oh, 'di ba? Pwede 'yun eh. Oh, Batang Kinalimutan sa Dilim. Mary Rose Chua. Yan, 'di ba? Mac, asan kaya yung lumang passport ni Nanang Remy na nagpunta siya sa Belgium? Nasa ano yan? National Archive. Nasa National Archive po yan. Big Mama. Tapos pag nakita mo si Perdi sa bahay, pinaghihiwalay na yung 3. Nabuwang eh, no? Pinaghihiwalay na yung 3-in-1 coffee. Magagalit pa yon. Sasabihin nun, ba't ganon? Sobra ng isa yung sa sa creamer. Hindi pantay dun sa sugar, saka sa kape. Jester Gambit, ang nanay hindi marunong magkaso, ang anak puro kaso, lumalabas sa bunganga. Ken Kel, pwede pa naman ipabago ang history, di pa huli ang lahat. Para sa susunod na henerasyon, para sa mga anak natin. Di ba? Pwede yun. Pwede naman siguro. Parang gusto ko tuloy sumama sa impeachment complaint para kay PBBM. Pwede kaya nating isama to? Impeachment complaint kay PBBM. No, pwede kaya? Ano to eh? Malversation of Philippine history. Malversation of Philippine history to. Diba? Kung yun nga malversation of public funds eh. Diba? Ikinakaso kay PBBM saka dito kay Ralph Recto. Ito malversation of Philippine history to. Dito nakasalalay yung ating kinabukasan. Diba? Ano kaya itsura ni F.L. Remy sa painting na nasa gold? Ay, oo. Siya dapat ang nandiyan eh. Mang-aagaw, ano? Di kaya nasa lisihan ni Berong Bulag si Perdi. Kasi yung mata ni Kulao, pinaghalong bulag at duleng. Historical revisionism, yung akusasyon nila dati kay BBM. Makmak, magandang madaling araw. Ghost hentai. Ayun. Parang tanso. Diba? Malversation of Philippine history yan